Sa pagtatapos nga ng ating huling video kung saan nakarating na sa bansang Japan si Jinwoo at nagsimula na ang raid sa Dungeon Break ay i-review naman natin ang comments attack ng chapter 134 o ang chapter 135 sa manhwa ng solo leveling. Ito nga pala si JB Habi, sit back and relax and enjoy the video. Nagsimula ang eksena sa opisina ng Japan Association at wika ng isang lalaki, ang lungsod ng Nagoyashi ay nabawi na. Dugtong nito, may natagpo ang labi ng higante sa Nakasugawashi, nabawi na rin natin ang Shizuokashi, pati na rin ang lungsod ng Dakayama at Naganoshi. Hindi naman makapaniwala rito si Matsumoto. Sa flashback naman ay wika nito, tama nga si Goto, nakita ko ang mga mata niya sa airport. Dugtong nito, marami na akong nakitang mga hunters pero siya ay nasa ibang antas at wala siyang kapantay. Kinakabahang wika nito kay Jinwoo na, kinagagalak kong makilala ka, pasensya na kung dito na kita dinirekta. Dugtong ni Matsumoto, ang mga higante ay patungo sa Osaka ngayon, hinihiling ko sana na i-focus ang iyong depensa sa Osaka. Translate naman ito ng translator kay Jinwoo. Sa isip ni Matsumoto na kahit gaano siya kalakas ay imposibleng matalo niya lahat ng mga higante, kaya habang nakafocus siya sa depensa ay makikipagkasundo naman siya sa ibang mga bansa para tumulong. Sagot ni Jinwoo, tinatanggihan ko ang alok mo. Nagulat naman dito sila Matsumoto at ang kanyang mga staff. Tanong nito, kung ganoon, ano ang magiging plano mo? Sa isip nito na hindi siya makapaniwala na plano ni Jinwoo ang talunin ang mga higante nang siya lang mag-isa. Nalipat naman ang eksena sa kasalukuyan at nag-iisip dito si Jinwoo. At dito naghihintay ang mga bago nitong mga shadow soldier na mga higante. Kaya nang wala itong maisip, wika nito sa 5 shadow soldier, kung ganon ipapangalan ko na lang sa inyo ay number 1, number 2, number 3, number 4 at number 5. Dumating naman si Beru at wikang, kamahalan, isa pang higante ang napaslang na. Dugtong ni Jinwoo, siya na si number 6. Sinabihan niya naman si Jinho na mauna na siyang matulog at babalik din siya agad. Sa isip nito nakikilos si Jinwoo gamit ang Shadow Exchange para gawing mga shadow soldier ang mga napaslang na mga higante. Dugtong nito na, sa ngayon ay madali pa ang lahat pero ito pa lang ang simula. Wika ni Jinwoo, ang mga shadow soldier ay tumutulong matalo ang mga higante sa paligid ng Japan. Ang isang digmaan ng atrisyon ay perpekto para sa akin dahil sa supply ng aking magic power. Ang mga higante ay walang laban sa mga shadow soldier dahil nakakapag-generate ulit sila kahit mapaslang ang mga ito. Ang malaking problema dito ay iba't ibang dungeon break ang mga lumitaw dahil sa S-rank dungeon break. Kaya ang mga low-level na mga halimaw ay nagkalat sa lungsod at kailangang gawin ang pagpaslang sa mga halimaw na ito at pag-evacuate ng sabay. Fast forward naman sa ika-7 araw at paggabi na. Naglalakad naman dito sila Jinho at Jinwoo. Wika ni Jinho, lahat ay sira na. Sumang-ayon naman dito si Jinwoo. Dumating naman dito si Miss Hanekawa. Wika ni Jinwoo, walang mga hunter dito diba? Sagot ni Miss Hanekawa, walang mga hunter sa Tokyo bukod sa akin. Dugtong nito, hindi na masukat ang pinsalang natanggap ng Tokyo dahil dito nagsimulang kumalat ang mga higante. Wika nito kay Jinwoo, mayroong 16 na naesrang hunter kabilang ka, 6 sa Japan, 2 sa China, 3 sa Canada, 2 sa India at tig-1 naman sa Russia at England. May 6 na grupo mula sa mga guild. Dugtong pa nito, alam kong nabalitaan mo na ang pagkasawi ni Yuri Orlov mula sa Russia. Nasawi din sila Hanja Goki mula sa The Evil Spirit Guild at Lucas Hoyle mula sa Canada. Isang trahedya ang nangyaring raid. Ang mga higanting halimaw ay bihirang kumilos ng mag-isa at ikinukumpara ito sa mga A-rank gate boss. Sa isip ni Jinwoo na 3 S-rank hunters ang nasawi. Wala pa dito ang mga nasawing mga A-rank pababang mga hunter. Dugtong ni Miss Hanekawa, mayroong 31 na mga higante at isa doon ay patungo sa dagat ng China. Dugtong nito, wala kaming gaanong rankers para depensahan ang Japan, pero salamat sa iyo dahil karamihan ng mga higante ay napaslang na. Ang ibang mga hunter ay nilalabanan ang natitirang higante kasama ng iyong mga shadow soldier. Wika ni Jinwoo, mabuti naman kung ganoon. Tumingin naman ito sa higanteng nagbabantay sa gate at wikang, mukhang siya na ang panghuli. Napansin naman ni Jinwoo ang paligid at may naalala ito. Sa isip nito na parang pamilyar ang lugar. Naalala niya ang lugar ng Demon Castle kung saan tinalo niya dito si Baran.
Dugtong nito, kung ang destroyed city ay construction ng system para sa Demon Castle, ano kaya ang ipinapahiwatig ng architect dito? Ang architect ay patay na at wala na siyang kontak pagkatapos nun, kaya baka yun nga ang kanyang katawan. Kahit na ang Demon Castle ay ipinakita ang hinaharap, kailangan ko lang itong pigilan dahil yun naman ang dahilan kung bakit ako nagsanay. Nagpunta ako dito para magpalakas pa. Wika nito kay Hanekawa, mukhang handa na ang lahat, kaya tara na. Wika ni Hanekawa, pero wala pa ang mga hunters para tumulong dito. Sagot ni Jinwoo, hindi. Andito na lahat. Nalipat naman ang eksena kila Kanai at Wikang, nakakainis. Wika ni Hoshino, magpasalamat ka na lang na at least buhay pa tayo. Inis na wika ni Kanai, alam ko, pero ang mga sundalong ito ay parang nanginibabaw pagdating sa pakikipaglaban sa mga higante at nagmumuka na lang tayong tagalinis nila. Napasuntok na lang ito at Wikang, nakakainis ang mga shadow soldier na mga yon. Balik ulit kila Jinwoo na ngayon nagsipagdatingan na ang kanyang mga shadow soldier. Makikita naman dito ang pagkamangha kay Hanekawa. Mula sa taas, huli namang dumating si Beru at wika ni Jinwoo, tapos na pala ang lahat, mahusay ang ginawa nyo. Nagpasalamat naman dito si Beru. Inutusan naman ni Jinwoo si Jinho na dalhin sa ligtas na lugar si Hanekawa at umalis na nga itong dalawa. Ginamit naman ni Jinwoo ang kanyang ability na aray sa mga natitirang mga labi ng mga higante. Wika ni Jinwoo, aking mga shadow soldier. Sugod na. At dyan nagtatapos ang chapter 135 sa manhwa ng solo leveling at see you sa mga susunod na mga episode. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito nga pala si JB Habi, maraming salamat at peace out.